Napatunayan ni Daddy Bonoy, ama ng magkakapatid na si Tony at Alex, na higit pa siya sa pagiging haligi ng tahanan. Alamin ang certified totoo at inspiring relationship ng mag-aamang sa isa't Noong una pong tinanong si Tony at si Alex ang napagkita, kamusta si Daddy? Ang napagkita sobrang stricto. Hindi naman sobrang stricto. Lampas lang sa medium. Tumataas lang ng mga 2 hakbang sa sobra. Kasama ba rito yung may mga rules kayo na dapat sundin nila? Kailangan in order. Ako tinatanong. Kami kaya sumagot. Kasi kami naman talaga pinipilter niya kasi. Kayo na kaya sumagot yan? Hindi naman. Siyempre, alam mo na, naalala ko yung sa pelikulang Fiddler on the Roof. Meron doon kanta na sabi, you want your children to have a better life than you have. Yes. Lahat ng magulang. Siyempre, tingin ko rin natin in terms ng material. Yes. O ng status, kung ano yung umangat sa buhay. Siyempre, yung laging right ang desisyon. Yung pagdidisiplina mo po sa kanya, may pinagugutan mo ba yan? Nung araw, may buntalan. Bawal na. Nabuntal din kami. Nung araw, kami lumulunod sa mundo talaga. Ikaw ang panganay na anak. Anong pagka-describe mo sa dati mo sa mga ginagawa niya ngayon? Para sa inyo? Mga mas teenager ako, talagang hindi ko siya maintindihan. Talagang gigil ako sa kanya kasi naiingit ako dun sa mga kasabay ko, sa school, yung mga kaedad ko na ang sarap ng buhay nila, nakaka-sleepover sila, nagbabakasyon sila. Siya kasi nung bata pa lang ako, tinuruan na niya ako na kung ano yung pangarap mo. Lagi niyang ini-insist din sa akin lagi yung faith kay God, yung magbasa ng Bible. Sabi ko, masyado naman akong good girl now, na ganitong age na ako na-appreciate the way people see me, the way they respect me. Na-appreciate ko na, kaya pala ako ginano ng daddy para hindi ako mapariwara. Sabi niya, yung mga sumusuway daw sa mga magulang, hindi nagtatagumpay sa buhay. Nabanggit mo kayo na nabupuntan ka daw. Bakit ka napalo? Alam ko, mas marami akong beses na bebe. Minsan nga inaako nito yung belt ko eh. Pinapalo niya talaga ako. Sabi niya, Daddy, dali ako kalahati. Bebelt nga siya. Matigas kasi yung ulo ko noon. Pero sabi kasi ng daddy, sabi ko na nga, mas malayo daw kasi mararating ko. Ano ideal na man para sa'yo? Parang katulad niya. Ganda sagot ko Para sa'yo. Father's Day kasi. Parang hindi naman kami magkamukha nito. Oo nga. Hindi, pero gusto ko yun sa kanya. Nakita ko daddy ko. Yung mapagmahal sa anak, yung family man, tapos yung pagmamahal na binibigay niya sa mami, na kahit minsan mali na ang mami, talagang binibigay niya pa rin sa mami. Sabi ko, gusto ko ng ganyan. The first impression mo na nakita mo siya, Pogi. Oo. At saka siyempre, apo ni Nestor din. Siyempre, medyo, kailangan mag-ibig ka na. Reaction na. 15. Parang 1 year niya ata hindi ganun ka-close, kinalose. Sabi niya kasi hindi ako pwede maging close sa mga manliligaw sa inyo. Para alam nila na may tatay kayo, na pag siyaktan nila kayo, Yun. babalikan ko sila. Sa mga pinag-uusapan natin, lumalabas na parang stricto nga si daddy, pero hindi alam ng marami. Ang lakas ng sense of humor ng daddy. Oo, sa kanya namin nakuha yung pagiging komedyante namin. Ako, okay sa'yo. Oo, actually, nung bata kami, confession kami. Tawag sa kanya, Joey Marquez. Talaga? Oo, sa Joey Marquez natin. Kasi lagi siya nanonood ng palibasa lalaki. Tama siya sa iba sa pag ikaw yung Tama, 8 years old na ako. Bata pa ako. Towards the anytime na kailangan may kampihan ka sa isa sa kanila o pag isasabihan mo sila na sinusubukan kong maging objective kung ano yung tama. Yun ang lagi kong inaano. Laging tinitignan. Unang-una sabi ko dito sa bunso ko, lahat ng maling gagawin ng ate mo, hindi mo pwedeng sagutin ng ate mo. Tama. Whatever. Ngayon, kung may maling ginawa ang ate mo sa ate, pero once na lumabang ka sa ate mo, ikaw na mali. Nagiging tama na ang ate. Yun lang ang sinasabi ko. Kasi pinalaki kami sa kultura ng pinangyari. Abuso naman siya. May lisensya. Dinoy? Sa kabila ng pagiging stricto at disiplinarya ni Daddy Bonoy, malambing at mapagmahal naman siyang ama, kina Tony at Alex.
Diba, kumakain kami. Bago siya umalis ng bahay, pupunta sa trabaho, yayakapin ako, kakalikan si Catherine sa noo, ganyan. Tapos minsan ite-text kami, ganyan. Ganyan yung Makanta siya, yung sabon sa, pero wala pa. Sa akin lang meron. Tapos nagigigil siya sa akin. Hindi ginagawa. Minsan natutulog. Tapos minsan pinagpe-pray kami, para niya hindi namin alam, nararamdaman namin siya. Ano na natatandaan mo hanggang ngayon na sinabi sa'yo ng daddy mo na hindi nawala sa isip mo? Lagi niya sasabihin, sinasabi sa akin, gayahin ko daw ang ate ko, maging iba daw lagi. Kasi dapat daw iba, be different. Do not go with the flow. Oo, in a good way. Basta kung lahat daw ganito ginagawa, dapat daw iba yung gagawin mo para daw mas mapansin ka. So, lumalabas pa rito na parang ang voice ni daddy ang batas. Yan. Siya talaga ang the voice The here. voice. Mas malakas lang yung voice ng mami. Oh, yun naman the bigger voice, yung isa. O lalo pag sumigaw na yun, patay siya, siya. pero mas malakas yung isa. The Voice of the Philippines, kasama ko po si Alex Don at si Robbie Domingo. At kasama din po natin yung 4 na bigating coaches, sina Miss Lea Salonga, Sarah Geronimo, Apple Diap, and Dapu. Ano kaya pwedeng gawin ng mga contestant doon na pwedeng mo ipayo na eventually para makapasok? Ako katulad ng yung pinagdaanan namin ng daddy ko, nung nagsisimula pa lang kami, huwag kayong mawawala ng tiwala sa sarili nyo. Kahit na ilang rejection ang matanggap nila, someday, one person will say yes to your dream. Tama. Sa'yo naman. Ang lagi ko naririnig sa daddy, na lagi niya sinasabi sa ate, yung sabi mo lagi, wish mo kung ano yung gusto mo, lagi mo dapat yun ang iisipin mo. Lagi mo sinasabi yun. Ano ba? What you visualize will materialize. Yun. Siya sa mentor namin, daddy ko. Ang daddy ko, mentor namin sa lahat. Sa singing, sa acting, sa hosting. Hindi siya talaga nagturo sa amin kung sino man kami ngayon na napapanood niyo sa television. Was there a time na dumating sa'yo, daddy, na bakit hindi ka nagkaroon ng lalaki? Sana magkala ko lalaki ako. Kaso pinipigil kong mag-sour grating na wala akong anak. Alam mo yung pagkaroon ng lalaki, gusto ko sana. Pero ayoko namang, kung hindi ako nagkaroon ng anak na lalaki, parang kulang na sila. Kasi wala akong anak na lalaki. Eksakto na itong 2 anak ko. Okay na sila, di ba? Magkakaroon naman siya eh, 2 son-in-law. Okay. Someday. Tama, katulad ng pelikula mo, yung Four Sister ng Wedding. Ano ba yung role mo doon? Panganay, natutuwa Panganay din, ako. tulad ko. Ay, lahat pinapakailaman ko. Ikakasal kasi din yung bunso namin. Ayoko talagang ikasal siya. Para nag-i-entertain kami ganyan. Alex, ikaw, anong pwede mong sabihin kay daddy? Papasalamat ako sa daddy kasi nung panahon na ang ate nag-artista na na sa kanya yung focus nag-artista, siya talaga, never niya akong pinafeel na left out ako. I'm thankful kay Daddy dahil fighter siya. Oo, kasi hindi alam ng lahat na may pinagdaanan ng daddy ko personal. So I'm thankful dahil pinaglalaban niya kami hanggang sa huli. Thank you. Hindi ko makukuha ang credit masyado ang aking pasasalamat sa itaas. At nagkaganyan sila hindi dahil sa amin ng kanyang mami. Dahil isinuko kong lahat sa kanya. How to raise a family. Tony, thank you very much. Thank you. Alex, thank you very much. Daddy, congratulations. Sa'yo, congratulations. Habang pinagmamasdan ko tong si Daddy, parang nakikita ko yung parang may kaloka like